Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Itong live nitong si ah ah Pongjing Paras, papasadaan din ho natin yan. Eto mga kababayan, lagay na ho muna natin to sa gilid. Nako, yung mga kaalyado nitong si Martin Romualdez, talagang pinapaligiran itong mga Prasko na to. Binabanata no. Ngayon pati itong si nung isang araw, napansin natin meron na talagang movement ikangay. Yung girian, yung bakbakan, bago pa mag-eleksyon ng dyan sa House of Representatives, ramdam na ho natin na talagang umiigting ang tensyon sa pagitan ng pamunuan ng House at dito sa mga Garcia Frasco na to. Hayaan nung si Frasco, si Cristina, kung di tayo nagkakamali, anak yan nitong si Gwen Garcia, kamukha niya, di ba? Hindi nga lang retokada. Ito, National Unity Party President and Camarines Sur Governor R. Villaperte criticized Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco for allegedly playing the victim. Hanggang dun lang ho eh. Pero to make the story short, kaugnay doon sa poor performance ng Department of Tourism. Ngayon mga kababayan, siyempre alangan namang hindi sasagot ang si Cristina Frasco. Alam niyo naman mga kababayan, kailangan nating marinig ang mga mga punto de vista ni Frasco kung bakit nga ba hindi niya mabenta-benta ang ating mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Ibig sabihin na ibenta yung mahikayat, yung mga turista na magpunta sa Pilipinas. Dito nila waldasin yung kanilang mga precious dollar, di ba? Yun naman ang habol natin sa kanila eh. Imbis na yung mga OFW natin ang magpasok ng dolyar, ang ginagawa ho dapat natin, iniinganyo natin yung mga turista na magpasok ng dolyar dito sa Pilipinas. Ang nangyayari ho kasi mga kababayan, ang ginagawa natin, mga OFW ang ibinebenta natin sa batang edad ng ating mga anak, tinitrain na natin kung paano maging OFW based sa educational system natin sa ating bansa. Talagang nandiyan yung TESDA, lahat yan. Ang educational system natin dito nakadesign para makapag-abroad tayo. Makapag-abroad ang ating mga kababayan. Hindi sila nagbibigay ng napakaraming oportunidad para mapilitan yung mga kababayan natin ng mga ibang bansa. Lahat o yan, rig yan. Kaya pagka hindi tayo nagkaroon ng matinong presidente, hindi ho mababago yung mga yan. Tuloy-tuloy lang ho yung pagpapadala ng mga Pilipino sa ibahing dagat para sila ang magdala ng dolyar sa Pilipinas at papakinabangan ng mga walang niyang politiko na wala nang ginawa kung hindi pahirapan ng mga ordinaryong Pilipino. Yan ho talaga ang katotohanan. Masakit sabihin, pero yun hong totoo. Ang pamahalaan, sinasadya ho nila lahat ng mga kaganapan na yan. Yun naman ang kinontra ni Tatay Digong. Hanggat maaari gusto niyang umuwi mga OFW, pinilit niya, di ba? Uwi na kayo dito mga engineer, mga architect. Gawa tayo marami kalsada, gawa tayo marami tulay. Mga OFW natin gusto niya umuwi. Dahil tayo i-develop natin ng Pilipinas para puntahan ng mga investor, puntahan ng mga turista. Pero dito iba na hong suma. Ang nangyari, total turnaround dun sa inumpisahan ni Tatay Digong. Ang ginagawa nila dito, TESDA, mag-aral kayo, ganito, ang daming opening, ganito, ganyan, punta kayo dito, yan, meron tayong ganito dyan, di ba? Ibang bansa ang mga Pilipino. Eto na napunta tayo sa, panibag. Separate topic yan, pero pagka kasi pinag-uusapan ng turismo, kaakibat ho niyan yung benepisyo natin sa turismo.
Ngayon, para maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit talagang napaka-importante ng bagay na yan, kailangan nun nating ipaliwanag yung ika nga, ini-aim natin kung bakit natin gusto mapaganda ang turismo sa ating bansa. Di ba? Ito, isa natin. Gay! Perhaps the wording that our good congressman should have used was not underperformed, but underfunded. Underfunded. Oy, nako, parang alam ko na kung saan ang kakahantungan nitong interview na to ni Cristina Garcia Frasco. Alam ko na. Tambaluslos, bakit mo in-underfunding ang Department of Tourism? Yari ka dito, tamba. For the fact of the matter remains that Congress slashed the budget of the Department of Tourism by no less than 83%. Wow! In terms of its Gatong si PH, eh, no? Wow! Grabe naman! 83% ang tinapyas sa budget ng tourism nitong si Tambaluslos. Wow! Ng pamunuan ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Wow! Gato ngayon. promotions funding. Hindi, ano lang ako, na enjoy lang ako. Kumbaga, ito wala naman, magbakbakan kayo, pakialam namin. Basta kami, focus kami sa goal namin na mapabuti ang kalagayan ng ating bansa sa pag-suporta sa mga Duterte. Kayo, Frasco, Romualdez, Garcia, nagtulong-tulong kayo. Di ba? Nung binabanata si... kayo naman ngayon, it's your turn. Your turn, Frasco, your turn. Akala nyo lahat ng nakapaligid dyan kay Martin Romualdez, pag wala na kayong pakinabang, sasapitin nyo yung sinapit ng mga Frasco na yan. Yung mga, yung mga sila Riton, yung mga nakapaligid dyan. Pag wala na kayong pakinabang kay Tamba, ay nako, pag may rami na kayong nalalaman, higa nga. From 1.2 billion Wow! to only 200 million in 2024 and slashed it by half yet again to only 100 million in 2025. Wow! Notwithstanding the measly funding received by the Department of Tourism in terms of promotions vis-a-vis the multi-million dollar marketing funds of our ASEAN neighbors. We received 5.95 million international visitors. Tourism contributed 3.86 trillion to our economy and employed 6.75 million Filipinos and nearly 10 million more directly. That is a return of over 1,900,000% from the 200. Alam mo, Dam, isa kang malaking kapalpakan dyan sa Department of Tourism. Kahit sino pa sisingin dyan, kasalanan nyo dyan. Walang pondo, bakit di kayo nagwala? Bakit hindi kayo nakipagbalyahan? Meron namang committee level, budget deliberation, bakit di ka ginaya mo yung ginawa kay VP Sara, di ba? Talagang tinayuan niya yung mga buhaya dyan sa house. O baka hindi ka makapalag dahil takot ka kitamba. O ngayon naman yung asawa mo pumupustura, hindi naman pala makapalag. Kung hindi kaya, wag subukan. Yan tuloy ngayon, pinagtutulong-tulungan ng pamilya nyo. Ito, ang tumitira kay Cristina Frasco. Kasi nanay niyan, di ba? Ma-influensya para ng mga Garcia dyan sa diyan sa Cebu, di ba? Ngayon, ang titira kay Duc Frasco, kung ang tumitira kay Cristina Frasco, itong si El Rey Villapuerte, syempre, alangan namang siyang si Duc Frasco, walang titira dyan. Ito ang titira kay Duc. Duc! Ito, dito tayo kay Jam Mag, no? Jam, banatan mo, Jam, ha? Nag-e-enjoy lang akong makita itong mga to na parang kailan lang talaga nagmamahalan kayo. Parang kailan lang nasa isang bubungan kayo, pinagpaplanuhan kung paano banatan itong si BP. Pag alis ni BP, kayo naman pala magbabakbakan. Di palakpakan namin kayo. Kayo ang tinatawag nilang pag wala ng makalaban, sila ang maglalaban. Ito na,
This video is for Duke Frasco. Oh, hi, Duke. I will not refer to you as a congressman because I really don't see you as one. I made this video because finally, after 2 months of waiting, I wanted my feelings to fester, so that I make this video as appropriately as possible. Duke Frasco, you ambitious pig. Yes, I didn't stutter when I said that. Why? Let's just do a little bit of history, shall we? First of all, you married into power. You are not a self-made man. Frasco, your family name, nobody's. But yes, I do acknowledge, bright ka for marrying a Garcia. Bright ka for marrying into the Garcia brand here in Cebu. But then again, your ambitions didn't stop there. And your ambitions made you too ambitious and an asshole in one. That's what I don't like. Because maikikog tagad ni mo, remember, when I saw you in the Bagong Pilipinas Servicio Fair in Tagum? It was my birthday. But I smelt asshole the moment you walked by me. Because nakita dyan ako that you, wanting to be the speaker, Wala lang. Hindi lang ho natin kokomentohan yan dahil, magpagbakan kayo. Go ahead. Be our guest. Pero ni isa sa inyo, walang mapagkakatiwalaan. Ito si Jam, atakdog lang naman to ni Tambaluslos, di ba? Oh, di ba? Alam naman. Alam natin ang karakas niya si Jam Magno. Di ba? Walang walang problema yan. Gustong banata si Doc, banata kayo. Hindi, sa 2028, hindi namin kailangan ang mga Frasco at Garcia para papanalunin tong si VP Sara. At sigurado, sabihin mo sa amo mo, wag na niya subukan, masisira ang taba niya. how exactly? In what way, shape, or form could you be qualified to be the speaker? First of all, your district in Cebu, waman namayagpag. Ang namayagpag, ang dagko kay ni mga pangalan sa mga stante along the highway. But project-wise, laws-wise that you've passed, ahang dapita. Pero imong pangdaot kang speaker, mas taas pas imo. Maunang makasaka ko kilay ka, the ambition I smell. Pero unta na, ambitious ka, pero imong asshole, gibili nimo sa inyong balay. Ang problema, imong manggidala-dalaw, imong gilokdo. Ang problema, ang imong pagka-ambisyoso, imo pong gisagulan og pagka-brat. Remember that, ang hatag pakagot sa to, Barquillos, Rosquillos, og nang hatag paka that morning, thinking that you would buy congressmen with that. Pathetic. And aside from that, may ka maghangyo-hangyo kang speaker, nya may ka mandaot. Undangi na, Duke. Undangi gyud na. Kaya ko, dili gani ko mo reklamo, di ba nga, every single day here in Cebu, radio stations and your barkers online would make you seem like this perfect, wonderful man that should be elected as speaker. Absolutely not. You don't have the intelligence. All you have is an ambition. Kinsay nakahonghong nimo that you're qualified? Ang nakalisod man good, you're going against a giant, literally. Somebody who was born and bred to be a leader. Ikaw, you simply married into a brand. Hindi nga manalo-nalo ng senador yung amo I mean, sige lang. Moment mo yan, banata mo si Duke. Pero wag mo nang ibida amo mo. Madam, wag mo na ibida. Kung sana nanalo man lamang siya kahit siyang beses ng pagkasenador. Born to be leader, hindi nga manalo-nalo na may kalaban Disqualify lagi kalaban. Yung born to be leader nakikipagbakbakan, hindi umuurong sa laban. Yung tipong, kalabang kita, tatalunin kita, fair and square. Kaso, susunod na malaman namin, yung kalaban niya, disqualify na sa Comelec. Yun ba ang born to be leader? That no longer exists in Cebu because it's no longer in power. And mind you, this is not a shade to your mother-in-law. I actually like her, but I don't like you. I don't like that you're being Siyempre, mayaman yung mother-in-law. May impluensya yung mother-in-law. Garcia yun Pagka binanatan mo si Duke, binabanatan mo si Cristina Frasco. Pag binabanatan mo si Cristina Frasco, binabanatan mo si Gwen Garcia. Hindi ko alam. Pero sa bagay, trip mo yan, vlog mo yan, so basta wag mo lang ibida si Tamba. ambitious and an asshole. And you what? You hit the speaker just because he's a nice guy? Mo naman good na akong di ganahan, no? Buutan na kayo si speaker kunya ikaw. Nice guy sa mga nakapaligid sa kanya.
Nice guy yung mga utos-utosan niya, yung mga aso at puta niya. Nice guy siya para sa mga yun. Oh, grabe ka animalon. Anang imong pagka-animalon, imo pag yung damay-damayon si Ma'am Yeda, diha ko. Diha ni init ang akong naong. Because remember, one of your dogs live here in Mandawi as well. She actually made a video recently. I won't hurt her. Why? Because I understand the bitterness. Being a loser at the last election, as in dili lang mere loss, as in gilubong ni Lollipop Uwano Dizon, the Congresswoman of Mandawi, the only rightful one actually. So I understand and I have respect for that dog of yours, but you absolutely not. So Kenny, I'll just make a video. See, I'm in my very calm voice because more than anything else, I still also like your wife. For now, I do. But you, no. Like mo yung wife niya. Like mo yung wife niya. Kung like mo yung wife niya, show some respect sa wife. At yung wife, labidobs yan. Pagka binanatan mo yan, binabanatan mo na rin yung like mo na wife. For now, diba? Nako, yung shifting ng politika sa Pilipinas, talagang ramdam ko yung tipong nag-iiba na talaga di ba? Pero pa sound effects, ganun yung mga tectonic plates talagang nag-iiba-iba na ng lugar, gumagalaw yung napipil natin yung tremor sa lupa. Habang itong mga itong mga pamilyang kilala talagang nag-iibahan na ng tono, nag-iiba na ng target. Ngayon si Frasco na, pagkatapos ni Bibi si ay naku. Kay murag ang imong magong kaambisyoso di na gid mada, besh. Di na jud mada and it's gotta stop. And yes, I will let you continue. But you are not the change that Congress needs. Absolutely not. You and your district, you as a congressman, questionable at best. Really, which of your projects have you not stolen from? Di hata. Bibo ni. And like I said, nang lambing pa ko. Stop what you're doing, or I will wage the kind of lambing that the Jam Magna of 2020 would be so jealous about. Why? This time I'm in your playground. This time I'm not afraid. And this time I can give you my May backup siya kaya matapang. address para ako kang naungun-naungun, ani. Because I also still have the number of your COS. I can send this to him myself. But knowing that, ako ba yan? It will reach you. So here's a message for you, Duke Frasco. You can be ambitious, but can you dial down on the asshole? Dial down on it? Or please, remember this. Giluwa ka diri sa Cebu. None of your friends, none of the other congressmen that belong here voted for you. Bisan man lang gani, denominate. Not even a whisper. No. You nominated yourself. You want to make people believe that to elect a speaker requires them to what? Scream your name? Absolutely not. You're the one making all of these pages that, Frasco sa pagbabago. Hilumbes! Imni nagtubig ang imong ambisyon kay murag ako'y nagkatawan nimo. To be the speaker requires number one, that you're not an asshole. Because you gotta be a friend to a lot of people. You gotta Kung gusto mo maging effective na Speaker of the House, kailangan mo maging a-hole. Kailangan. Kasi lahat ng trip nila wawasakin mo Puro naman contradicting sa reality sinasabi nitong si Jam. Kailangan maging A talaga dyan. Maging AH dyan. Maging tumbong ng baka. Diba? Kailangan mo maging ganun Bakit? Gusto nito mangsingit. Gusto nito may nakawin, pork belly. Kailangan mo magpakaganon. Ngayon kung sobrang bait mo, kaibigan mo lahat, yan ang hindi pwedeng maging speaker. Dahil yan, ibig sabihin, kaibigan mo lahat kasi naaabutan lahat ng pabor, influensya, o kung ano. be a friend to congressmen and women alike. But they don't like you, Duke, because they know you're STUPID, B. Yeah, you are. And again, I didn't stutter. Grabe naman. Hindi yung tipong pagka nag-English ka, kala mo napaka-intelihente ng datingan sa mga nakikinig sa'yo. Bahala ko kayo dyan, pero ako, dito sa PH Update, kabisado ko na yung karakas ng ali na yan. No?
napaka-fluent mag-English pero pagkahihimayin, wala naman laman. O kaya hindi naman siya nagkikipag-away ako sa iyo, madam. Sinasabi ko lang dito, kung binabanatan mo si Doc, tapos ibinibida mo yung amo mo, wag na, hindi naman ganun yun. Pero bahala kayo, nag-aaway-away kayo, then good for you. Mag-away kayo na mag-away. Pero para sa iyo, Doc Frasco, it's your turn, ika nga. Dito na tayo kay Kong Jing Paras. Sasagutin nila itong naging, ang tawag dito, guest nitong si Manong Ted Filon noong isang araw kaugnay dyan sa impeachment ni VP Sara. Na natapos para Teka lang, bakit ba yung nagsalita? bilang sa initiation. Ito, ang hirap kasi nitong manghuhula ka lang at hindi mo binasa. Unang-una, itong din na ito, ewan ko kung saang school ito naging din, with due respect. Mali yung mga dinagamit mong words. Dismiss. Wala namang sinasabi yung korte na dismiss. It says that it is deemed initiated. Bakit po, Mr. Mel Santa Maria, Mr. Ted Pailon, Miss Chacha, ito po ang sinasabi ng korte. Pag ang isang complaint ay inendorso, mayroong complainant and inendorso, it becomes a resolution for impeachment. Pinail po yan or ipapile yan sa Office ng Secretary General. Upon receipt of the Secretary General, Mr. Santa Maria, kung nakikinig po kayo, ang sabi ng Korte Suprema, according to the rules of the House and according to the Constitution, it should be forwarded and be included in the order of business within 10 session days. Meaning to say, from the time na in-endorse by the Secretary General to the Speaker. Then the Speaker will calendar that within 10 days. And once it's calendared, kami kasing nakakaalam at ako ay expert dyan dahil ako mismo napa-impeach ko, kaming dalawa ni Topacio. Kami mismo napa-impeach ko si Andres Bautista, yung chairman ng COMELEC. Pero hindi, ang sabi ng Korte Suprema, yung unang impeachment na dapat sana yun ang magiging priority kasi unang pinail noong December 2, dapat lang na sundin yung proseso. Ang proseso niyan is ibalagay mo sa order of business upon receipt of the Speaker, tapos forwarded it to the Justice Committee within 3 days. Ang sinasabi ng Korte, dahil hinarang ng Secretary General, kasi kung hindi pinatulog ng Secretary General, kasi kung hindi niya sana hinarang yon, mandatory po yun na darating sa Committee on Justice. Pero dahil hindi niya ginawa, because of that, sinabi ng Korte, it is now deemed initiated. Whether nakarating o hindi sa Committee on Justice, that first impeachment complaint is deemed initiated. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Why? Because they have faulted the House of Representatives. It was a deliberate action which really to prevent the first impeachment dahil may plano na sila na hindi nila yon. In fact, this is very clear nung sinabi sa interview niya nung Secretary General na pinigilan po kami ng mga iba dahil mayroon pa daw silang ipapile. So, it's an admission by the House of Representatives na talagang hinahold nila
But the Supreme Court says, hindi mo pwede yan because that's mandatory. So kung ginalaw nyo yan at hindi nyo pinairal yung mandato ng House Rules at mandato ng Konstitusyon, ay para sa amin, we have to interpret it because the Supreme Court is the interpreter of the law. Sabi ng Supreme Court, deemed initiated na yan. At pag mayroon ng isa na deemed initiated, therefore, hindi na pwede. Umiiral na ngayon yung 1-year ban. Yan po ang ibig sabihin. So at the time na gumawa kayo ng 4th impeachment, nag-kick off na yung 1-year ban. In other words, hindi ka na pwede na mag-file pa ng panibago kasi may nauna na, which has already been deemed initiated. I challenge you, Mr. Ewan kong pulpul na din na ito, with your respect. Basahin mo, walang sinasabing dismiss. Walang sinasabing archive. Gigil siya. Sinasabi ng court, it has been deemed initiated. Why? Because the Secretary General and the Speaker conspired with each other to hold, and Congress itself, the plenary, kasi dadaan sa plenary, there is a conspiracy between the Secretary General, the Speaker, and the plenary to make sure na yung first impeachment will not reach the Committee on Justice. And the interpretation ito eh. Sino ang interpreter? Ikaw ba, Santa Maria? Ikaw ba, Pailon? Kayo ba ang interpreter ng batas? The Supreme Court has interpreted the act of the Secretary General, the Speaker, and the plenary of not complying with the rules na hindi nila nilagay sa Committee on Justice. The Supreme Court interpreted it that their act has made the complaint deemed initiated. Yun ang ano dyan. Maliwanag eh, no? Maliwanag. Paulit. Naiintindihan niyo ba mga kababayan? Naiintindihan natin dito sa PHFT. Magaling talaga tong si Paulit na tayo dyan eh. So therefore, if it's deemed initiated, ano ngayon? Ano ngayon ang pinag-usapan nating impeachment na darating doon sa Senate? Di wala. So anong gagawin ng Senate kung sinabi na ng Korte Suprema na walang impeachment na balido na pwedeng litisin ng Senado? Kasi invalid yan dahil nag-violate ng 1-year ban. Mayroon pa ba? Ganun lang kasimple. Kung hindi kayo mga bobo, mga gago, may agenda kasi. lahat kayo kasi may mga agenda. Even kayo mga dyan na mga jarista at mga komentador ng radyo, alam niyo naman na napaksimple lang yung interpretation. Imbita pa kayo na mag-imbita ng mga bobo din na nag-i-interpret. Alam niyo naman that the only people in this country who has the right to interpret the law and the Constitution is the Supreme Court. Anyway, So, mayroon pa bang ibang pwede mag-interpret ng batas? Yan lang. itong programang ito, meron tayong theory. Diba? Kung paulit-ulit tayo. Serado, huwag pupukin ang mesa. Huwag pupukin. Naririnig namin. Ikaw, PH, nakikinuod ka na lang. Ganyan ka pa. Yung bang first verified complaint, bakit verified? It is verified. Why? Because una, mayroong complainant na mga akbayan, yung singniwe. Yung niwe na biotipol, yung niwe na yan, siya ang nag-endorse. Member siya ng Congress. So ano ba? verified complaint endorsed by a member of Congress. So 1 and 2 comply. Yes. Okay. Was it formally received? It was formally received By who? the Secretary General. Ano nangyari? Ano dapat ang Inupuan niya kasi inorderan siya ng kanyang amo, Reggie,
Shelby yan. Masisisante ka pagka galawin mo yung first impeachment. Anyway, Iburo mo muna yan dyan dahil may ginagalaw akong fourth impeachment. Pinapapirmahan ko pa at naghanap pa ako ng pondo para lagyan ko ng para pupirma yung 250 na congressmen. may tumating na pangalawa. Verified ba yun? Verified din. Endorsed by a member of Congress. Yes. Received by the By Secretary. Franz Castro, by Manuel, by Brosas. After received ng Secretary General, ano nangyari? Hindi rin niya, inupuan din niya. Pero the second and the third, wala na yun eh. The first kasi is the controlling eh. Kung wala yung second and third, paano nagkaroon ng fourth? Kaya nga. At mayroong isang gunggong, hindi ko lang maalala kung sino, kung ganun daw, bakit daw paunahan? Talaga naman paunahan yan eh. Bakit si Lozano noong panahon ng old congresses? Parating inuunahan niya because naintindihan niya yung batas. Bakit yung panahon ni GMA? Bakit inuunahan yung weak impeachment complaint na in-endorse ni Congressman San Luis? Para strategy yan eh. Dahil because of Francisco, nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng meaning yung first impeachment versus second, the third, and the fourth impeachment. It was clearly defined. Kasi alam mo ba yung Francisco ruling? Ako rin, expert din ako dyan, pare. Si Davide, ito yun, para ma-explain ko sa inyo kung anong concept ng Davide impeachment. Una muna, may mga kalaban yata si Davide sa House, pinaimbestigahan si Davide sa Committee on Justice. Wala pang impeachment na pinail. Investigation lang in aid of legislation. Naprubahan doon na may mga si Davide, may mga kalukuhan. Yung anak niya, ginawa niyang chairman ng bidding, namili sila ng mga kortina, pinagawa nila yung mansion sa ni-repair, walang proseso. So, natuklasan niya ng Committee on Justice. Because of that, yung mga grupo ng NPC, hindi ako member, pero naniwala ako na tama sila, nagpirmahan ngayon, naabot yung 1/3. Ngayon, idadali na sana namin sa Senate. Kasi 1/3 na eh. Hinarang kami. Yung Drilon, ayaw niyang tanggapin. Yung Divinesia at yung Gloria Macapagal, ayaw nilang ipile namin. Kasi sabi nila, ano yan eh. Utos ni Danding Kuangko yan eh. So, itong si Francisco, abogado, may mga kasama siya, kinwestiyon nila ngayon yung 1/3 vote. Kaya nagkaroon ng Francisco ruling.